Tanong mga kapatid, ano ho ang inyong kaisipan dito po sa isyong ito na atin pong napapanood sa impeachment trial? By the way, kahapon ba di kayo nabagot? Hindi ba kayo na-bore? Hindi ba kayo medyo, alam niyo ho yun? Medyo Oo. nalaylayan, ano? Oo, at paulit-ulit lang po. Sabi nga, hindi ba yung template ay iisa lang? Kumbaga po, yung pong security officer ang nakakaalam sa kung saan dapat gastahin at kung paano niya ginasta, nagtitiwala kami sa kanya. Kasi pinagtitiwalaan din siya ni VP Sara. Aha. So itong si Gina Acosta at maging itong si Lemuel Ortonio, practically po, ang tinuturo din po sinasabi lagi na pangalan ay si Colonel. La Chica. Ano ang first name niya? Si Colonel, hanapin lamang po natin dito mga kapatid. Si Raymond La Chica. Ayan, si Colonel Raymond La Okay. Chica na naglabas Ito po. din ng pahayag kahapon. Sige, ito ho ngayon, si Attorney Benjamin Tolosa po ang spokesperson ng prosecution. Alright, ready na ba siya? Ito pong ating pong tawag ngayon ay ating pong kahapon po in schedule para lang ho natin maunawaan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa po doon sa listahan ng mga testigo ng prosekusyon ang pangalan po na Raymond La Chica, hindi Lauchenko. Oo, Sorry, iba yun. Singer sorry. iyon eh. Oo. Oo. Sa Raymond, dami kasi ng characters La Chica. Yes. At saka yung isa pa, may isa pang May coronel. binabanggit pa na isang pangalan. Ito pong in charge doon sa DepEd na usapin po si Dennis Nolasco. Okay, ngayon mga kapatid, kahapon mismo naglabas po ng pahayag si Ginoong La Chica. At ano sinasabi niya? Ang sinasabi niya nga daw po ay willing po siyang humarap mga kapatid kung sakali man daw pong ipatawag nitong Senate Impeachment Court at willing daw po siyang sabihin ang kanyang mga nalalaman at ang buong katotohanan. Pero on the other hand, ang prosecution, though wala pa po talaga silang final decision, kahapon may pahayag si Congresswoman Jervil Luistro. Ang sinasabi niya, kung siya ang tatanungin, parang hindi na daw kinakailangang ipatawag sila Chica. Pero hindi naman daw siya magdedesisyon kasi kabuuan ito ng pagdedesisyon ng mga abogado natin, maging ng mga kongresista na nandiyan sa prosecution. Abogado nila. Abogado nila. Oo. Ayan, oo. Baka mapagkamalang nasa prosecution ka. Yun na nga. Oo, sorry po. Abogado nila. Abogado. So yun mga kapatid, Okay. wala pang desisyon. Ikaw ba, ano sa tingin mo, partner? Dapat ba ipatawag si La Chica at Nolasco? Sa saga ng akin, kung gusto ho natin malaman ang, katotohanan, o kaya po, baka sabihin, baka naman hindi magsasabi ng totoo o hindi nagsasabi ng katotohanan yung mga sinasabing testigo na humaharap dyan. So para lang ho natin makuha yung panig ng lagi pong ipinapangalandakan na pangalan sa pagdinig. Sino bang hindi interesado na matanong ito pong nagsumite ng mga sinasabing liquidation ng mga vouchers kung saan ang mga nakapirma sino-sino? Maliban doon sa mga gasgas ng piatos. May mga bago ngayon. pangalan. Si Ngit-Ngit. Oo, si Belat. Oo. Bella. Ayan. Sino pa? May mga bagong pangalan lumabas noong day 17 mga kapatid na pinagbibigyan nga daw po ng pera na galing dyan sa confidential funds. Pero Sige, ang isa, ayan na, Oh. handa na, Pero nandito na sa linya. Isa sa mga naisiwalat kahapon na mahalaga din, yung nag-abono, si Ortonio ng 150K. Bakit mahalaga yon? Kasi galing sa kanya mismo, hindi pa daw nababalik. Okay. Ito na, Si Attorney Benjamin Tolosa po. Good morning, Attorney. Magandang umaga ho, Manong Ted at DJ Chacha, at magandang umaga din sa lahat ng mga taga-subaybay ngayon. Opo, Your Honor, kami po ay nagtataka kung bakit hanggang ngayon wala pa hong balak ang prosekusyon na ipatawag itong si Colonel Raymond Dante La Chica. Lagi na lang sa kanya ho kasi ipinapasa yung pong sinasabi na naging paggasta dito po sa confidential fund ni VP Sara. Man Ted. We understand kung saan ho nanggagaling yung ganung mga katanungan. But una muna ho, we have to explain. Every time we call a potentially hostile witness, kailangan ho itong decision na to ay maingat ho namin pag-aralan. Dahil by its very nature,
it carries inherent risks, no? Yung pag-present ng hostile witness. Dahil nga kapag hostile witness yung pipresenta mo, kaya siya hostile dahil adverse ang interest niya sa'yo. So, hindi yan on your side, no? At most probably, you didn't even have an opportunity na makausap itong taong ito before the hearing, no? For example, so hindi man siya ma-interview. Wala kang, kumbaga, mapanganib yan na pwede siyang, for example, magsinungaling, no? At hindi ko sinasabi na sigurado kami magsisinungaling siya. But ang sinasabi namin ay nandyan yung possibility na yan. Lalo na kung itong tao na to, posible, dun sa mga gusto mong i-elicit na sagot sa kanya, no? Will put him in legal jeopardy. No? In fact, dito, lalo na dito sa kaso na to, pwedeng magkaroon siya ng criminal, no? Na mga liabilities. So, yung motivation to lie, nandiyan, no? Again, we're not saying that he's going to lie, but just to explain bakit pag hostile witness, bakit kailangan maging maingat ka sa paggawa ng desisyon, no? Kung ipapatawag mo pa siya kung testigo at hindi. There are ways to minimize this risk. For example, itong nakita na natin si Ginang Acosta, no? Hostile witness din siya. Pero bakit minimize yung risk? Dahil meron na tayong statements from her under oath previously, no? Na alam na natin, meron na siya, for example, pag-amin tungkol dun sa pag-utos sa kanya ng presidente, vice presidente, nabigay ang pera kay Colonel Lachica. So, nami-minimize yung risk, no? Dahil pag magsisinungaling siya on the stand, mapapakita natin, may previous statement siya. No? So, dahil nga napaka-maselan nito, no? At meron talaga siyang seryosong risk, kailangan yan, hindi mo uupo ang ganitong klaseng testigo unless there's absolute necessity for it. Okay. Ngayon, in determining that, meron bang absolute necessity dito? Ang titignan natin dyan, yung mga evidentiary targets namin. No? So, titignan namin, kailangan ba talagang marinig pa namin itong testigo na to or mapapatunayan naman namin yan kung ano man ang gusto nating makuha sa kanya sa pamamagitan ng pagpresenta ng ibang mga dokumento at ebidensya. No? Kaya that's why we're explaining kung bakit, yes, at first glance, no, mukhang since naririnig siya lagi, Colonel Lachica, logical next step is tawagin na siya. No? But that's why we're explaining, hindi ho siya ganun kadaling gawin na decision, no, kung bakit nagiging maingat kami, no? Dahil tinitingnan talaga namin dito at the end of the day, kailangan pa bang mag-risk o yung gusto naming patunayan, napapatunayan na namin at patuloy na papatunayan paggamit ng ibang ebidensya at testigo. Okay, so tinitimbang ho ninyo kung makakatulong ba o baka makasira pa. Tama, Tama no? ho yun, no? Okay. If the benefit will outweigh the risks, no? Yung pong isa pa, oo, na itong sinulasco, ganun din po ba? Paano po? Tama ho yan, no? Same yan. Yung in-explain ko ho, it applies to all hostile witnesses, no? Talagang kailangan maging maingat ho tayo at mapanuri at titignan talaga kung absolutely necessary ba, no? Kasi again, sa ngayon, tignan ho natin ano yung napatunayan na natin, no? O, ano na yung narinig natin sa mga testigo. So narinig na natin yung pag-withdraw ng bultong-bultong pera, kalahating bilyon, ano ho, sa OVP, 1.25, no? Inamin na yan ni Ginang Acosta. Okay? Tapos, inamin na din niya na itong pera na to, binigay niya kay Colonel Lachica. Itong si Colonel Lachica, hindi siya SDO, hindi siya Fidelity Opo. Bonded Officer. Yes, sir. Yes, sir. So, Okay. nasusundan na ho natin yung trail na nanggagaling sa mga testigo. Nandun na. At ito, ginawa niya dahil lang sa kautusan ni VP Sara. Opo. So, yung paggamit, nakarinig na din ho tayo dyan. Kanila, at pag-liquidate, no? At kung ano yung naging problema sa pag-liquidate, ano yung discrepancies, narinig na natin sa audit Opo. teams. No? So, baka pwede naman kasing buuin yung Okay. storya na nakikita natin unti-unti na bubuo na without having to take a necessary risk. Opo. Pero hindi ho ba ang impresyon po na nilikha, no, ng inyong team sa amin, ng mga nagmamasid, na mahuhusay po ang inyong mga abogado, pati po ang mga public prosecutors po natin,
At talaga pong gusto niyong mailahad ang kabuuan ng istorya ho dito at yung kanya, yung modus operandi na nabanggit po kahapon. Bakit nag-aalangan pa kayo na iharap na testigo si hostile witness si La Chica kung mahusay naman ang mga abogado po ninyo sa usapin po ng cross-examination dahil nga sa, kumbaga, yung pong talagang pagtumbok, no? Bagamat na i-confirm na sa testimonya nitong dalawa na napunta kay La Chica at siya ang nag-disburse, may mga paglabag na sinasabi, etc. Pero mismo po yung actual na paggamit ng pera, yung pagtatanong dito kila Ngit-Ngit, kila Belat, etc., yung mga taong yon, and of course, no, yung instruction ng Vice Presidente kung meron man. Talaga pong meaning, may alanganin din kayo sa galing ng ating mga prosecutors, ng mga abogado po para gisahin itong gantong uri po ng hostile witness. Hindi ho naman ho yun dun sa usapin ho ng kakayahan no Manong Ted. In fact, yung kakayahan kasama dyan, yung to know when to take risks or not. No? Okay. Of course, dapat measured yung actions natin, hindi tayo padalos-dalos. No? So, tulad nga nito, tulad ho na nasabi nyo, paano natin malalaman na meron talagang kautusan ng Vice Presidente? Sa ngayon, narinig na natin sa mga testigo, yung bagay na yan. No? Opo. Na sinabi na nila, narinig natin yan kay Ginang Acosta, narinig natin yan kay Assistant Secretary Ortonio, no? Na ang ginagawa nila, no, ay nakabata ito sa kautusan ng Vice Presidente. Okay, sige. At yun nga ho, no, kasi yung parte na paano ba natin malalaman kung ginamit talaga yan? Let's dun sa tamang paraan. Let's remember, nag-submit ho sila ng mga liquidation documents, no? So sinasabi nila, ito ang mga pinagbigyan ng pera, no? So ang nag-abot niyan, no, supposedly etong sila Chica. No? For example, dahil nga daw itong lahat ng pera na to ibinigay Sige sa po. kanya ni Opo. Acosta. Sige. So kung mapapakita na ho natin na hindi Opo. totoong natanggap ng mga tao na to, we don't need to Okay. hear it from La Chica. Lalo Sige na, po. yun nga, we can't reasonably expect him to just Deny. without resistance and admit this, lalo na mapupunta siya sa alanganin. Meaning, Okay. Opo. hindi legal yung ginawa Opo. niya kung aaminin niya to. Opo. Yes sir, yes sir. Opo, naunawaan po namin. Kaya lang ho ako nagtatanong ng ganito nga para lang ho to satisfy itong mga, alam nyo na, no, yung sinasabi na parang takot kayo, 'di ba? Parang meron kayong agam-agam, parang may mga usapin tungkol sa mga anyway. So ngayon po settled na yung ating pong isyung yang katanungan, ano ho. Pero po gusto lang ho namin makumpirma talaga na sa ngayon wala na po talagang chance, no? Hindi na ho talaga, buo na ang loob ng prosecution na hindi, kayo po nagdesisyon na hindi iimbitahan ang isang La Chica at saka po si Nolasco dito po sa Article 1 na ito. I have to clarify, Manong Ted, no? Hindi pa rin. Hindi po tayo final dyan, although nasabi na ho kahapon ng lead public prosecutor, for her, ang personal opinion na she's not inclined anymore, Okay, no, sige to po. present. But sabi nga ho niya, wala pang decision as a whole. Dahil, of course, naririnig din naman ho namin yung tulad ho nung sentimiento na nasabi nyo na maaaring meron yung mga ibang kababayan ho natin. No? But we have to clarify, Manong Ted, no? Pwede ho nilang tawagin ng depensa kung gusto nilang tawagin si Colonel La Chica. At nakapangalan naman dun sa pre-trial brief nila, potential witnesses nila, I think 4 or 5 representatives or officers of the Vice Presidential Security Group. So kung tatawagin nila siya, maghanda kaming mag-cross-examine sa kanya. No? Kasi if I could add lang po very quickly din ho naman, Ted. Kasama ko kasi dun sa strategic considerations dyan. Every time magtatawag kami ng hostile witness, pag nag-cross-examine ho yung kabila, obviously pwede silang mag-ask pa rin ng leading questions. So maalala natin kay Ginang Acosta, for example, sa cross-examination niya, ang nagbigay ng lahat ng detalye, halos lahat, yung defense counsel. No? At puro lang siya, ang sagot niya,
oo, tumatango Oh, lang siya, nag-a-agree lang siya, opo. pero yung details nanggagaling sa depensa. So isa ho yun sa mga strategical considerations Okay, na opo. tinitignan namin. Oo. Okay, sige po. So thank you, attorney. So dito po ngayon kay Paharda, ano pa po ang gusto ho ninyo ma-accomplish dito? Kung ang inyo po sinasabi ngayon, para bagang boundary na kayo sa Article 1. Bakit pa ho kinakailangan pa ng Paharda at pahaba pa itong diskusyon sa Article 1 na ito, gayong nababagot na ang marami sa amin sa tagal ng proseso? Oo. Well, una ho, ito hong si Fajarda, siya naman ho ang from DepEd. Siya naman ho ang Special Disbursing Officer. Kung si Acosta ay Special Mhm. Disbursing Officer sa OVP, Mhm. kumbaga, ito naman ho, no, ang counterpart niya sa DepEd. So, importante din na marinig natin sasabihin niya because they will be talking about use of funds of different government agencies. Mhm. No? At again, naintindihan ho namin kung meron ho tayong kababayan na baka naiinip na, but Opo. nakikiusap po kami no, na sana intindihin ho, pinipilit Okay. naman ho namin bilisan to, no? At madami ding mga naging pag-aantala no, na wala naman hong may kagustuhan dahil Mhm. din for example, yung hong bagyo no, na Opo, naranasan opo, natin. opo. Pangalawa, ito nga po yun kung bakit pinipilit namin kung hindi na absolutely necessary, hindi na namin pepresenta lahat. Dahil nga Okay. ho, kasama din yun, no, Opo, na opo. masyado na din tumatagal, so we have to trim down our witness list. Sige po, papaano po ito? Ginagalang po namin ang medical condition daw nito pong si Ginoong Fajarda. Kasi nga, papaano po yun kung wala siyang clearance at ma-confirm po ng Senate medical staff na talagang hindi siya fit to stand trial? Papaano po yun? Siya po ay ibabypass na lang po natin sa article na ito? Oo. Well, sa ngayon ho, ano, ito, no, ang binigay sa kanya dun sa medical certificate niya is sabi, parang bed rest for 2 weeks, no, which will end by second week of September. So, titignan muna namin no, kung magiging fit na siya to act as witness, then we'll proceed. But syempre ho, kung talagang dahil sa medical condition niya, hindi ho siya fit, hindi naman ho namin pwedeng ipilit ho. Okay, sige. And then ito pong sa article po tungkol sa umano'y ill-gotten wealth, nakatanggap na ho ba kayo ng mga kopya po ng bank records at tax records po ni VP Sara? Ang understanding ko ho ay may na-release na. Yung last na nasabi sa akin, we were supposed to receive them, I think late last week or early or yesterday actually. No, so Mhm. I'll confirm, but yun ho yung last na update na nakuha ko, we're about to receive them. Oo, as in hawak na po ng inyo pong team para po pag-aralan na itong mga dokumentong ito. Meron na pong Oh. bahagi. Lahat na ba ng mga bangko nag-comply na? Hawak niyo na po? Yun ho yung sinasabi ko, Manong Ted, no? Hmm. I just want to give you accurate information. The Mm. last time I asked for an update, Mm. this was siguro I think last week, Mm. Wednesday. Ang Mm. understanding ko, we were about to receive them then. No? Mm. So, kung nangyari na ho yun na ibigay na talaga, I'll have to confirm. Okay, opo. To confirm. Opo. And then yung po talagang pagkakasunod-sunod po ng mga articles, confirmed na po yun na after this one, pupunta ho kayo sa bribery muna o hindi ho pa pwedeng unahin na po yung ill-gotten wealth issue? Pwede naman hong unahin yung ill-gotten wealth, but papasok ho talaga din kasi diyan yung kung handa na ho yung mga documents. No? So, Mm. Okay. we'll have to see no, kung Opo. kumpleto na ho. But Okay. I'm sure the next time I'll get an opportunity ho na to speak with you again, I can confirm na definitively Opo. kung ano na ho yung dokumentong hawak namin, kung meron pang kulang or okay na ho lahat. Yes, sir. Thank you. So, Cha, okay ka na ba? May tanong ka? May Yes pahabol po. pong tanong si Oo, Chacha. pahapon lang po na tanong, Attorney Benjamin Tolosa, no? May sinasabi po kayo na isa sa mga na-raise na concern, yung tungkol po sa pagkikita ni Gina Acosta, defense lawyer Attorney Lyndon Baquel, bago po siya nag-testify. Hindi po ba norm yun? Ipinagbabawal po ba yun? Para lang mas maintindihan po ng publiko. Oh, hindi naman 'yan absolutely na pinagbabawal, no? Pero hindi din naman kasi puwedeng i-dismiss lang 'yan, no, wholesale and say that there's absolutely nothing wrong with that, no? We have to take everything, no, in its proper context. Mm. Um, ah, Gina Acosta, no, hi siya ay by the time na sinabi niyang nakipag-meet siya sa defense counsel,
No, una nga sabi niya last week, but binawi niya last week. Sabihin na natin last week talaga yan. But at that time, mayroon ng announcement na tatawagin namin siyang hostile witness. No? Tapos, nakipag-meeting siya dito, to our knowledge, hindi naman niya abogado tong mga to. It's a different matter. Kung ang pinag-uusapan ay yan ay ikaw ay party, Oo. no? Tapos abogado mo yan, magmi-meeting kayo before, no? Tapos to interview you, no? Papaliwanagan ka din, for example, ano bang to expect in trial. Pero dito, ang nagpatawag sa kanya, yung abogado ng direct supervisor niya na kung sino yung respondent sa case na to. So, you have to take that into consideration with ano yung mga naging observation, wag na ng prosecution, but several of the senator judges, no? Ano ba yung observation nila? Parang templated yung sagot. Paulit-ulit. So you have to take that into consideration. Yung fact na nagkaroon ng meeting and then ganito siya sumagot, no? Yung fact na kapag prosecution na nagtatanong, halos hindi siya, hirap siyang makasagot, makaintindi ng English, Filipino. Pag defense ang nagtatanong, napakabilis na maunawaan at masagot kahit na puro English ang tanong. No? So, you have to take all of that into consideration to see, to weigh yung credibility nitong witness and truthfulness niya. So, dalawang bagay po. Wala naman kayong allegations na may witness coaching na nangyari, and meron po ba kayong hihilingin na action from the impeachment court tungkol po sa meeting na yan between Acosta and Attorney Bakel? Wala naman ho at this point, but ang punto lang namin, no, in appreciating the testimony of Ms. Acosta and weighing, no, her credibility and truthfulness of her statements, I'm sure pwede hong i-consider lahat yan ng senator judges. So ang sa amin lang ho, we're not saying na it's absolutely prohibited, but hindi din pwedeng i-dismiss yan basta-basta na there's nothing wrong with that, no. That's prejudging it, no. Kaya dapat yan tignan yung kabuuan, no, kung may significance ba yan. Okay. So, Attorney Tolosa, salamat sa inyo pong panahon at muli kaming tatawag na para po iklaro mga isyong ito. Napaka-importante po, no? Kami po'y kasama po ninyo doon sa adhikain na importante ang ganito pong talakayan para po ang informasyon rekta mismo po sa inyo at wala pong pumapasok na naman pong disinformation o misinformation. Salamat po, Attorney. Maraming salamat po sa pagkakataon ng magbigay ng gantong kaliwanagan, no, sa ating mga kababayan. And good morning ho sa inyo. Thank you, Attorney Benjamin Tolosa, isa sa mga spokesperson po ng prosecution panel. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.